Sa mga balitang pambansa, iimbestigahan sa Kamara ang pag-issue ng mga peking birth certificate at Philippine passport sa mga dayuhan. Kasunod pa rin yan ang revelasyon sa Senado na iligal na nakuha ang mahigit 300 birth certificate na ginamit sa pagkuha ng passport. Pati na ang report ng NBI kung saan halos 200 dinoktor na birth certificate ay pawang in-issue sa mga Chinese sa Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon sa mga mambabatas, nakababahala ito sa ating national security. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na parehong nasa Immigration Lookout Bulletin ng mga pangalang Alice Go at Go Waping. Kasunod pa rin yan ang usap-usapang posibleng nakalabas na ng bansa. Si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go gamit ang kanyang Chinese passport. Nauna nang kinumpirma ng NBI na iisang tao lamang ang alkalde at si Go Waping. Inaakusahan si Go na sangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Hub sa Bamban at Porac, Pampanga. Naghahanda naman ang grupong bayan para magprotesta sa paparating na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, mananawagan sila sa pamahalaan na aksyonan ang ilang mga issue gaya ng mataas na presyo ng mga bilihin, mababang pasweldo at kakulangan sa trabaho. Tinutulan din niya ang pagsauli ng PhilHealth ng 90 billion pesos na unused funds sa Bureau of Treasury. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Reyes na naggamit lamang sana ang pondo para mas maramdaman ng mga miyembro ng PhilHealth ang mga benepisyo nito. Sa mga ordinaryong miyembro ng PhilHealth, kadalasan nagiging problema, hindi sapat yung coverage. Nagbayad na kami ng insurance pero meron pa rin kaming out of pocket dahil hindi sapat ang coverage. Ngayon mababalitaan nila, meron palang sobrang pondo or unutilized na pondo na pwedeng gamitin sana para i-expand yung coverage ng PhilHealth sa mga karamdaman, sa mga serbisyo nito. Yan nga po ang tinig ni Bayan Secretary General Renato Reyes. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.